5 taon, 10 taon, 20 taon ka na sa ibang bansa pero wala ka pa ring ipon. Sinusubukan mong mag-ipon pero palagi mo pa rin nagagastos ang pera mo. Kung ganun ka ba yan, ang video na ito ay para sa iyo, kaya tapusin mo hanggang sa huli. Tip number 1. Mag-open ng SSS account at regular mo itong hulugan. Ano ang SSS? Ang Social Security System ay isang insurance na binabayaran ng mga manggagawa. Lahat ng taong employed sa Pilipinas ay required na mairehistro sa SSS. Ang self-employed o business owner ay maaaring mag-voluntary member. Ikaw din na OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa ay maaaring maging miyembro ng SSS at maghulog ng mga kontribusyon. Bakit mo kailangan ng SSS? Gawin mo ito para kahit papaano ay mayroong nakalaan na para sa iyong pagre-retiro. Magpunta ka lang ng consulate kung saan bansa ka naroroon at maaaring may opisyal na makatulong sa iyo kung paano ka makakapagbukas ng iyong SSS. Kung wala naman ay paglaanan mo ito ng panahon kapag nagbakasyon ka ng Pilipinas. Daig pa ng mga nagtatrabaho sa Pilipinas ang mga OFW dahil mayroon silang SSS. Mandatory kasi ito sa Pilipinas samantalang voluntary lang ito sa mga OFW. Kaya karamihan sa kanila ay wala nito o hindi na nila nahuhulugan. At kung mayroon ka ng SSS, magpasalamat ka sa sarili mo dahil sa pagiging responsable mo sa perang pinagpaguran mo. Tip number 2. Mag-open ng MP2 account. Ano ang Pag-ibig MP2? Ang Pag-ibig MP2 o Modified Pag-ibig 2 Saving Program ay isang programa ng gobyerno sa Pilipinas na itinatag para sa mga overseas Filipino worker para makapag-ipon at mag-invest sa Pilipinas. Mga benepisyo ng Pag-ibig MP2 para sa mga OFW. Seguridad. Ang contribution mo dito ay insured, kaya kahit anong mangyari habang ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa, ligtas ang iyong investment. Flexible. Pwede ka magplano ng contribution mo base sa iyong budget. Tax benefit. Ang contribution mo dito ay tax deductible kaya hindi mo na kailangan magbayad pa ng buwis sa iyong interes. Malaking interes. Mas mataas ang interest nito kumpara sa ibang savings account o investment program. Madaling ma-access. Pwede mong i-access online gamit lang iyong smartphone habang nasa ibang bansa ka. Sa kabuuan, maganda ito para hindi mo magastos ang iniipon mo at tumubo pa ito ng malaki. Sa last data nito noong 2023 ay 7.05% ang kanilang interest rate. Kaya kung gusto mo ng safe, secure at mataas na interest, pwede kang mag-ipon dito. Tip number 3. Isama sa budget ang pag-iipon. Hindi lang ang gastusin sa Pilipinas yung ginagawa ng budget. Dapat kasama din ang ipon mo dito. Maglaan ka ng fixed na halaga ng pera o kung ilang percent mula sa sahod mo ang dapat nakalagay sa ipon mo. Paghiwalayin mo ang pinag-iipunan mong account at ang panggastos mong account. Kapag hindi mo kasi ito ginawa, malilito ka sa mga pumapasok na pera sa iyo at lumalabas na pera. Hindi mo mamamalayan na nagagastos mo na pala yung dapat para sa ipon lang. Mas mainam din na paghiwa-hiwalayin at lagyan mo ng pangalan ng ipon mo para may clarity ka kung para saan ang mga ito at alam mo ang bawat halaga nito. Kapag ginawa mo to, hindi ka na malilito sa pera mo at mas mamamanage mo na sila ng maayos. Tip number 4. Mag-open ng digital bank or digital wallet. Sa panahon ngayon, digital na lahat. Kailan mo pa ito pag-aaralan? Kailangan mo lang na naka-registered at naka-roaming na SIM card na nakapangalan sa iyo at isang ID. Pwede ka nang gumawa ng sarili mong account. Ang advantage nito, madali mong maimo-monitor at makokontrol ang pera mo ng maayos. Kung nababahala ka na baka hindi mo mai-withdraw ang pera mo o hindi mo ito ma-access kung wala kang internet o wala kang cellphone, mayroong mga digital bank na nag-offer ng card tulad ng Visa or Mastercard.
So makaka-withdraw ka pa din ng cash. Tip number 5. Pagplanuhin kung magkano ang perang kailangan mo at kung gaano mo katagal ito pag-iipunan para makauwi na ng Pilipinas. Hindi ka habang buhay diyan sa ibang bansa. Hindi ka ring habang buhay na malakas. Kaya magkano ang kailangang pera mo para makauwi ka na. Kung halimbawa lang, nakaipon ka ng 10 milyong piso, uuwi ka na ba? Sapat na ba ito? Gaano mo katagal pag-iipunan ng pera na yan? Kung ipang ninegosyo mo, paano ang pang-araw-araw na gastusin ng pamilya mo? At gaano katagal itatagal ng perang yan kapag nasa Pilipinas ka na? Tip number 6. Isikreto mo kung magkano talaga ang sahod mo. Mas makakaipon ka kung ikaw lang talaga nakakaalam kung magkano talaga ang pera mo. Siyempre, ang alam ng mga tao sa Pinas na kapag nag-abroad ka, marami kang pera dahil malaki ang sahod mo. Mataas ang palit ng pera mo, lalo na kung nasa magandang bansa ka. At siyempre, masarap ang buhay mo dyan. Kaya isekreto mo lang ang sahod mo dahil maraming mai-inspired na mangutang sa'yo at maraming mai-inspired ng mahingi ng pera sa'yo. Tip number 7. Ilaan sa ipon mo ang overtime or extra sahod mo. Baguhin mo na yung mindset na may extra kong pera, saan ko kaya ito gagastusin? Kapag may extra pera ka, kadalasan hindi mo alam kung ano ang gagawin mo dito. Kaya naghahanap ka ng paraan kung saan mo ito o paano mo ito gagastusin. Bibili ka na naman ng damit. Sasabihin mo sa sarili mo na pinagpagurong ko tong pera na to. Kahit kabibili mo lang nung nakaraang sahod mo ng mga damit na hindi mo pa naisusuot. O bibili ka ng sapatos o damit pang pabox para sa mga anak mo. Tapos pagdating ng Pilipinas, hindi na kasya sa kanila o ayaw na nilang suotin dahil hindi nila gusto. Sayang lang, di ba? Kaya i-mindset mo na lahat ng extra sa sahod mo ay ilalagay mo lang sa ipon mo para mabilis mong mapalaki ang iyong ipon. Tip number 8. Planuhin at maglaan ng budget sa pag-uwi sa Pilipinas para sa bakasyon. Gawin mo ito para hindi yung naipon mong pera ang gagastusin mo sa Pilipinas kapag magbabakasyon ka, or worst, ay mangungutang ka para may panggastos ka pang uwi. Planuhin mo kung kailan ka uuwi para makapamili ka ng ticket na medyo mura at maglaan ka ng monthly budget mo para sa pangbakasyon mo sa Pilipinas. Maging practical ka na sa pagpapasalubong mo. Kung ang ipapasalubong mo ay meron naman sa Pilipinas, doon ka nalang bumili. Baka mas mura pa nga ito doon. Sa panahon ngayon, hindi na ganoon ka-excited ang mga tao sa Pilipinas sa mga imported goods dahil madali na silang maka-access dito at marami nang nabibili nito online. Tip number 9. Turuan mong maging responsable ang mga sinusuportahan mo sa Pilipinas. O sabihin natin, huwag mo silang konsintihin na iasa sa iyo lahat. Alam ko na kaya ka nagpunta ng ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang mga mahal mo sa buhay. Ang pagmamahal, hindi yan nasusukat sa pagbibigay ng luho o pera. Turuan mong maging responsable sa buhay ang mga anak mo o kapatid mo na umaasa sa iyo kahit may pamilya na sila. Hindi yung hanggang sa mga anak nila ikaw pa rin ang nagpapagatas. Hayaan mo silang magbanat ng buto lalong-lalo na kung malalakas pa ang katawan nila at kayang-kaya nilang magtrabaho. Yung ipinangsusustento mo sa kanila, itabi mo at ipunin mo dahil hindi habang buhay malakas ka, hindi habang buhay nandiyan ka sa ibang bansa. Tip number 10. Bigyan ng importansya ang kalusugan. Dahil kung hindi mo aalagaan ang kalusugan mo, gagastusin mo lahat ng naipon mong pera para ipangpagamot sa karamdaman na makukuha mo. Yung sobra mong tinitipid yung sarili mo sa pagkain at mga vitamins dahil inilalaan mo lahat ito para sa pangpadala mo sa Pilipinas. Yung lahat ng overtime na pinapasukan mo, kahit bumibigay na yung katawan mo, sige ka pa rin. Yung dinadaan mo lang sa tubig sa halip na ipambili mo ng gamot, kahit mataas na ang lagnat mo. Health is wealth. Hindi ito kayang mabayaran ng pera.
Sana ay may natutunan ka at na-inspire ka sa video na ito. Sana ay masimulan mo ang iyong pag-iipon journey at maabot mo ang iyong saving goal. Ang pag-iipon ay hindi lamang isang kasanayan kundi isang lifestyle. Kailangan natin baguhin ang ating mindset at attitude tungkol sa pera. Kailangan natin magkaroon ng isang malinaw na layunin at motivation sa pag-iipon. Maging consistent at committed sa ating saving goal. At higit sa lahat, kailangan nating maging masaya at positibo sa ating ipon journey. Ako si D, ang iyong financial freedom fighter na humingi ng pabor sa iyo to take action now. To earn, save, invest, and enjoy. Kahit magkano, wag lang zero.